Seryoso lang si Talia habang naglilinis siya ng silid ni Jeremy. Kanina pa siyang tahimik at nagtataka rin siya dahil hindi siya sinalubong ng masungit na Jeremy nang makabalik siya sa mansyon. Kaswal lang itong nag-uutos sa kanya at hindi siya sanay na hindi ito nagagalit sa kanya. Naalala na naman niya ang sinabi ni Karim tungkol sa lalaking yumakap dito. Alam na ni Jeremy ang tungkol sa anak nila pero bakit wala itong sinasabi? Matagal na ba nitong alam ang tungkol doon? Paano? Umiling siya. Hindi na siya dapat magtaka pa dahil alam naman niya ang kakayanan ni Jeremy. Naalamin iyon dahil sa yaman nito at sa koneksyon na meron ang pamilya nito. Hindi ka pa ba tapos dyan? Napahinto siya sa paglilinis at nakita niyang nasa likod na niya si Jeremy. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya ngunit hindi niya makitang matalim nitong tingin. May kailangan po ba kayo, sir? Umiwas din kagad siya ng tingin. I want you to eat with me, Talia. Bilisan mo na dyan at dalhin mo ko sa dining. Doon tayo kakain. Anito at tumalikod na sa kanya. Bumalik ito sa sofa at umupo doon. Minsan nagtataka na rin siya sa ikinikilos ni Jeremy. Basta na lang itong sumusulpot sa harap o likod niya. May mga bagay itong ginagawa na tila ba nakakita na ito. At ang mga tingin nito na animoy may paningin na ito. Kaya hindi niya maiwasang hindi isipin na baka nagpapanggap na lang ito. Pero kung ganoon man, anong mapapala nito? Pakiramdam nga ni Jeremy, wala itong silbi kung bulag ito. Kaya bakit ito magpapanggap kung nakakakita na to? Bumuga siya ng hangin at tinapos na ang pagwawali sa silid nito. Sumimangot siya bago nilapitan si Jeremy na hindi niya maintindihan kung bakit kalmado lang. Hindi siya sanay. I'm done, sir, sabi niya. Good, tumayo ito. Dalhin mo ko sa dining, utos nito at nilahad ang braso. Nagtataka siyang kumunot ang noo. Anong sa tingin mo kaya kong bumaba doon mag-isa? Don't you see I'm blind? Putol nito sa sasabihin niya. Napayuko siya at napagtanto ng maalala kung bakit nito inilahad ang braso nito. Sorry sir, nakalimutan ko. Aniya, saka hinawakan ng braso nito. Tumingin siya sa binata at hindi niya alam kung bakit napako doon ang paningin niya. Nagsimula na ring magtambulan sa loob ng kanyang dibdib at hindi niya maintindihan ang tila kuryenteng dumadaloy sa kanya nang maglapat ang kanilang mga balat. You okay? Hindi pa ba tayo bababa? Pukaw ni Jeremy sa kanya. Napakurap siya at mabilis na nag-iwas ng tingin sa kaharap niya. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang paningin dahil sa pagkailang. Tara na! Dahil sa pagkataranta niya, hindi niya namalayang napasabit ang paa niya sa sofa. Nang humakbang siya kay nawalan siya ng balanse. Napapikit siya ng mariin, napasigaw siya at naghintay. Napagbagsak pero naramdaman niyang may humila sa braso niya at may humawak sa kanyang bewang. Hindi siya nakagalaw nang maramdaman ang matigas na katawan ni Jeremy sa kanya. Dahan-dahan siyang nagmulat at tumambad ang gwapo nitong mukha. Parang slow motion ng pagkurap nito at tila ba nagningning ang mga mata nito sa paningin niya. Are you okay, Leah? Nag-aalalang tanong nito. Mas nawindang siya sa pagtawag nito ng Leah at sa tono ng boses nito na hindi niya narinig sa binata ng matagal na panahon. Muli na namang naghormentado ang puso niya. Why you're so clumsy? Napalunok siya at na makabawi sa gulat, mabilis siyang umayos ng tayo at muli na naman siyang natigilan. Nang pagtayo niya, ilang agwat na lang ang layo ng mukha ni Jeremy sa kanya. Nakatingin ito sa mga mata niya, kaya nagtama ang kanilang mga paningin na animoy na nanabik sa bawat isa. Nanghihina na ang katawan niya at halos tumigil ng paghinga niya dahil sa nararamdaman niya. Bakit ganito na lang siya kaapektado sa pagdikit ng kanilang mga balat at sa tuwing malapit siya sa binata? You're shaking, ani Jeremy. Ngumiti ito pero hindi nang uuyam. Natatakot lang ako, dahilan niya. Mabilis siyang humiwalay sa binata at lumayo. Hindi niya magawang tumingin sa kaharap niya at napalunok ng ilang ulit. Marahan niyang pinisil ang sariling mga kamay para pakalmahin ang sarili. Sorry sir, hindi ko po sinasadya. Paghingi niya ng paumanhin. Tara na po. Tumalikod siya kay Jeremy at humakbang pero natigilan din kagad ng maalala ito.
Kailangan niya nga palang alalayan to. Humarap muli siya pero iwas ang tingin dito. Nagdalawang isip pa siyang hawakan ng braso nito dahil naiilang siya at baka magwala na naman ang puso niya. Napailing at napangiti naman si Jeremy na umagaw sa pansin niya kaya bago pa siya mawala sa sarili, umiwas siya ng tingin at yumuko. Baka mapatitig na naman siya dahil sa gwapo nitong ngiti na ngayon lang ulit niya namasdan. Kapag kuwan ay marahan siyang naglakad habang akay si Jeremy. Hindi niya magawang lumingon sa binata at para bang napapaso siya habang magkadikit ang kanilang mga balat. Nang makarating sila sa dining, agad niyang binitawan si Jeremy. Nadat niyang nakahanda ng mga pagkain doon at nandoon na rin si Simon. "It's good you here, Jeremy, dahil mas masarap kumain kapag may kasama," nakangiting sabi ni Simon. Ngumiti siya rito. "Hi Simon," bati niya. Kumunot ang noon ni Jeremy at seryoso siyang tinignan na animoy nagsasabing huwag siyang ngumiti dito. "Hi Leah, I'm glad you're still here. Akala ko kasi iiwan mo na tong si Jeremy." "Well, I won't blame you if you choose to stay away from Jeremy," ani Simon at nagsimula ng kumain. "Sige na, kumain ka na Jeremy. Ikaw din Leah. Masasarap ang pagkain," alok nito. Narinig niya ang pagsinghap ni Jeremy. Nakita niyang tila nagpipigil lang ito ng galit. "Don't listen to him, Leah. Sige na, umupo ka na dyan at sabayan mo kong kumain." Kasual nitong sambit bago umupo. Mas lalong lang siyang nagtakat na guluhan sa kakaibang kinikilos ni Jeremy sa kanya. Kasama ba yon sa plano nito na hindi niya dapat paniwalaan? "How was your day off, Leah?" tanong ni Simon. "Okay, Leah, lagyan mo ng pagkain ng pinggan ko, gutom na ako," sabat ni Jeremy. "Nasa hapag tayo and it's inappropriate to talk." Sermon nito. Kumunot ang noo niya at umiling na lang. Sinimulan niyang lagyan ng pagkain ng pinggan nito at hindi na sinagot si Simon dahil baka magalit lang si Jeremy sa kanya. Tahimik silang kumain habang panaka-naka siyang tumitingin sa binata na halatang nagpipigil lang ng inis. Tahimik na pumasok si Talia sa loob ng kusina para kumuha ng malamig na tubig para kay Jeremy. Bumuntong hininga siya. Ano kaya nakain na lalaki yun at parang kalmado siya? Is it his plan? Mahinang sabi niya. Nang makakuha siya ng tubig, napaisip siya. Dapat ba ako maging masaya o kabahan dahil sa pagbabago niya? Nanliit ang mga mata niya. "You okay, Leah? Anong iniisip mo?" Napapitlag siya at bahagyang nagulat nang makita si Simon na nakatayo. Hindi kalayuan sa kanya habang nakapamulsa. Okay lang ako. May naisip lang ako." Dahilan niya't alangang ngumiti. "Iniisip mo ba si Jeremy?" Lumapit pa ito sa kanya. "I'm warning you, Leah. Hindi ka pwede magtiwala sa kanya. He can manipulate you by his blindness." Paalala nito at dumiretso sa refrigerator. Kumuha ito ng tubig at uminom. Hindi siya nakasagot at nanatiling nakatingin kay Simon. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka ba nagtataka? Ginagamit niyang kalagayan niya para hindi mo siya iwan. And he's willing to be blind just for you to stay para pahirapan ka. Makahulugan itong sabi bago siya iniwan. Natulala siya. Anong ibig sabihin ni Simon sa mga sinabi nito? Alam niyang ginagamit ni Jeremy ang kalagayan nito para saktan siya. Pero bakit tila may kakaibang kaguluhan ang tinura nito? Habang paakyat siya sa hagdan, hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga sinabi ni Simon. Anong alam nito na hindi niya alam? Bakit ang tagal mo, Talia? Nakipag-usap ka na naman ba kay Simon? Salubong sa kanya ni Jeremy. Nagulat siya at bahagyang natulala dahil bigla na naman itong nagalit. I'm sorry. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ayaw ko nakikipag-usap ka sa kanya? He's not the man you think he is, Talia. Bakas ang inis sa mukha nito. Bahagya siyang kumiling at suminghap. Nagsimula na naman siyang mainis sa binata. As I remember, katulong. Caregiver mo lang ako at hindi pag-aari. And it doesn't give you a right to tell me what I'm going to do. Reklamo niya. Lumapit siya sa binata na nasa sofa at padabog na nilagay sa lamesa ang tubig. Your water. Mga alis na sana siya nang maramdaman niya paghawak nito sa braso niya. Tumingin pa ito na animoy nakikita siya. Ngumisi si Jeremy. Walang karapatan? Bakit, Talia? Noon ba binigyan kita ng karapatan na sirain ang buhay ko?
Ang pagmamahal mo sa akin, nagbigay ba yun ng karapatan para pilitin mo kung pakasalan ka? Napaklatong natawa. Wala kang karapatan para gawin lahat ng yun, di ba? Pero ginawa mo. So don't tell me what I want to do dahil ginawa mong gusto mo sa akin. And I'll do the same to you. Kinabahan siya sa makahulog ang ngisi nito. Tama nga siya si Simon. Hindi siya pwedeng maniwala at pinakikita nitong kabaitan sa kanya dahil lahat ng yun ay kasama sa plano nito. Hindi agad siya nakasagot dahil alam niyang guilty siya doon. Umiiwas siya ng tingin, saka marahas nitong binitawan ng braso niya. Kung gusto mong makabayad sa kasalanan mo, kapag sinabi kong ayaw ko, huwag mong gawin, niintindihan mo ba? Nagangat siya ng tingin. Paano ko sabihin kung ayaw kitang sundin? Matapang niyang balik. Sumusobra naman ata kung gusto nitong kontrolin ang buhay niya. Nangunot ang noon ni Jeremy at matalim ang tingin pinukol sa kanya. Madali lang, Talia. Hindi kita patatahimikin. Paulit-ulit kong ipapaalala sa iyong nakaraan at ang lahat ng ginawa mo sa akin hanggang sa magmakaawa kang patawarin kita. Hindi ba't yun naman ang ginagawa mo ngayon, Sir Jeremy? Hinihintay ko na lang na hindi ko kayanin ang ginagawa mo. At oras na dumating ang panahon na yon, hindi na ako magmamakaawa sa kapatawaran mo. Balik niya. Handa ako sa lahat ng plano mo, Kuya Jeremy. Pero hindi ako papayag na idamay mong anak ko sa galit mo sa akin. Ganun na lang ang gulat na gumuhit sa mukha ni Jeremy. May plano ka, di ba? Kaya hindi mo sa akin sinabi o tinanong tungkol sa anak ko. Pero alam kong alam mo nang tungkol sa kanya. At hindi ako papayag na pati si Karim. Maipit sa galit at puot mo sa akin. Poprotektahan ko siya. Sir, tumawag po sa akin si Madam Delia at sinabing babalik na siya sa isang araw. Wika ni Hunter. That's good. What? She told you, Hunter? Why she didn't call me? Wala siyang alam sa pagpapanggap ko't baka malaman ni Talia na nakakakita na ako. Nababahala niya sabi ng maalalang walang alam ang kanyang ina sa koneksyon nila ng dalaga. Napailing siya at nakagatang pang ibabang labi. Hanggang kailan ba kayo magpapanggap na bulag sa harap ni Talia? Direktang tanong nito. Natigilan siya. Hanggang kailan nga ba? Naalala niyang huling pag-uusap nila ni Talia. Alam nitong nagkita na sila ng kanyang anak at alam niyang hindi ito papayag na madami si Karim sa galit niya. Wala naman talaga siyang balak idami ang bata dahil wala itong kasalanan. Gusto niya lang itong makita at makasama dahil anak pa rin niya yun. Ngayong nakita niyo ng anak ninyo, anong balak mo gawin, sir? Itutuloy mo pa ba ang pagkuha sa kanya gayong alam na nating mahal na mahal ni Karim ang kanyang ina? It wouldn't be easy for you to get him. Komento nito. Isa pa, we both know Leah can do everything for her son. Hindi siya papayag na kukunin mong bata sa kanya matapos mong iwan sila noon. Dagdag pa nito. Hindi siya nakaimik sa mga narinig nang makita niya si Karim sa unang pagkakataon. Napunan ang kulang sa puso niya. Nag-uumapaw na pananabik at pagmamahalang naramdaman niya. 7 taon niya itong hindi nakita at habang nasa malayo siya. Iniisip na niya ito noon pa man at umaasang isang araw. Makikita at makikilala niya to. Dumating ng pagkakataong iyon pero hindi niya alam kung paano ipapakilala ang sarili o kung dapat pa ba niyang gawin yon matapos ang nangyari. Sir, hindi sa nangingialam ako sa desisyon mo. Pero sa lahat ng desisyong gagawin mo at ni Leah, palagi makakaapekto yun sa bata. Alam kong pareho niyong gustong protektahan si Karim. Pero hindi niyo yun magagawa kung nandyan ang galit at puot ninyo sa isa't isa. Madadami ang bata at masasaktan. Malumanay na paalala ni Hunter. Bahagya siyang kumiling at nanatiling tahimik dahil alam niyang may punto si Hunter. Naguguluhan siya sa dapat niyang gawin. Nung unay gusto niyang kunin ang bata kay Talia. Pero nang makita niya ito't kung gaano nito kamahal ang ina, nagbagong isip niya. Ang gusto na lang niya, makilala siya ng anak at makasama niya ito at maging ama sa bata. Dahan-dahang humakbang si Jeremy pababa ng silid niya. Hindi siya makatulog dahil sa maraming bagay na gumugulo sa isip niya. Si Talia at ang pamilya nito, si Karim at ang kumpanya. Tahimik na pinagmamasdan ni Jeremy si Talia habang nilalapag nito sa harap niya ang pagkain. Hindi siya nito pinansin o tinapunan ng tingin kung hindi niya ito kakausapin. Alam niyang galit ito dahil sa nakaraang pag-uusap nila. Hindi na lang din niya sinagot ang tanong nito tungkol kay Karim.
Sinubukan naman talaga niya pakitunguhan ng maayos ang dalaga, pero hindi niya rin alam kung bakit bigla siyang nagagalit at naiinis. Kapag lumalapit ito kay Simon, "Kamusta si Karim?" Kapag huway basag niya sa katahimikan. Gusto niyang marinig mula sa dalaga ang sagot sa tanong na yon. Nakita niya natigilan ito saglit siyang nilingon. "Bakit parang biglang concern ka sa anak ko?" Malamig nitong tanong. "Talia, hindi ko gusto magtalo tayo, okay? I really want to know how he's doing. Kung okay lang ba siya o kung anong gusto niya dahil anak ko." "Anak? Sir Jeremy, hindi ba't iniwan mong responsibilidad mo sa kanya nang piliin mong iwan kami and now you're concerned?" Mapakla itong tumawa. "Hindi ako papayag sa kung anumang plano mo sa anak ko." Madiing dagdag nito. Napasinghap si Jeremy at marahang kumiling. "Talia, listen, wala. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko habang dinadala ko si Karim. At sa pagpapalaki ko sa kanya kaya hindi ako papayag na kunin mo siya." Putol nito sa sasabihin niya at matalim siyang tinignan. Hindi na siya nakasagot nang umalis nito sa harap niya at lumabas ng silid. Naisuklay niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok at nakagat ang labi. Masisisi ba niya si Talia kung isipin nitong baka kunin niya ang bata? Hindi niya itatangging iniwan niya ang responsibilidad niya para sa bata na magpasya siyang umalis at yun ang isang pagkakamaling pinagsisisihan niya. Hindi niya alam pero siya naman ang nakonsensya dahil alam niyang hindi naging madali para kay Talia ang pagdadalang tao at ang pagsilang kay Karim, lalo't nawala ang lahat sa pamilya nito. Shit, mahinang mura niya. Gusto lang niyang makilala at makasama si Karim dahil kahit naging magulo ang lahat, anak niya pa rin ito. Pabagsak na humiga si Kama sa Talia matapos niyang pumasok sa silid niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ng lahat dahil utay-utay na niyang nararamdaman ang pagod at sakit na para sa kanya'y hindi na niya deserve. Bumuntong hininga siya at tumitig sa kisame. Hanggang ngayon, nagpapakamartir ka pa rin sa lalaking walang ibang ginawa kung hindi saktan ka. Hanggang kailan ka magtitiis, Lia? Aniya sa sarili. Naramdaman na lang niya ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Naalala niya lahat ng ginawa niya noon para lang mahalin ni Jeremy. Nagpakatanga siya, nagpakamartir at iniis lahat ng sakit na pinaramdam sa kanya ng binata. Ibinaba niya ang sarili niya para lang mahalin ito at akala niya matatapos yun nang mawala ito. Pero kailangan pala ulit niyang gawin yun para sa sarili niya. Para alisin ang guilt sa puso niya dahil iniisip niyang kasalanan niya ang lahat. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang cellphone na nasa tabi niya at binuhay yon. Tumambad sa kanyang mukha ni Karim. Napangiti siya sa kabila ng pagluha. Natatakot siya sa pwedeng gawin ni Jeremy sa anak niya pero hindi siya papayag na kunin nito ang bata. Ipaglalaban niya si Karim kahit pakapalit nun ay ang buhay niya. "I love you anak at hindi ako papayag na magkahiwalay tayo. Kung kailangan kitang itago, gagawin ko," bulong niya. "Poprotektahan kita hanggat kaya ko." Malaki na si Karim at matalino itong bata at ayaw niyang madamay ito sa relasyong meron sila ng ama nito. Ayaw niyang masaktan ito at maipit sa alitan sa pagitan nila ni Jeremy. Dahil sa pagod at sa maraming bagay na gumugulo sa isip niya, hindi niya namalay nakatulog na siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog pero nang magmulat siya ng mga mata, napansin niyang madilim pa rin. Papungas-pungas na ginusot niya ang kanyang mga mata at lumingon sa orasan. Napagtanto niyang pasado 2:00 pa lang ng umaga. Humikab siya at nagpa siyang bumaba ng kama. Nakaramdam siya ng uhaw, kaya lumabas na rin siya ng silid. Habang naglalakad siya, nagtaka siya nang mapansin ang bultong nakatayo sa terrace ng mansyon. Kumunot ang noon niya, sinubukan pa niyang gusutin ang mata dahil baka namamalikmata lang siya, pero may tao nga doon. Dahil curious siya kung sino yon, dahan-dahan siya humakbang palapit. Iniisip niya si Simon yon dahil hindi naman maaaring si Jeremy yon. Habang papalapit siya, mas nakikilala niya lalaking nakatayot, ganun na lang ang gulat niya. "Sir Jeremy?" Mahinang bulong niya. Paano nakarating doon ang binata gayong bulag ito? Hindi kaya nakakita na talaga siya? Mas lumapit pa siya sa binata at hindi nito napansin ang presensya niya dahil tila malalim ang iniisip nito. "Sir Jeremy?" Tawag niya rito. Napapitlag ang binata at lumingon sa kabilang side kung saan wala siya doon. Kumunot ang noon niya.
Paanong nakarating kayo dito? Nagtatakang tanong niya. Talia? Hindi kasi ako makatulog so I decided to go here para magpahangin. Sinabi ko naman 'di ba? Pinapag-aralan kong paligid ko para kahit wala akong makita, alam ko kung saan ako pupunta. Dahilan nito. Yun lang ang kaya kong gawin para hindi ako palaging dumepende sa ibang tao. Hindi agad siya nakasagot dahil nagtataka pa rin siya. Ilang hakbang din kasi ang layo nun sa silid nito. Pero sa huli, kumibit-balikat na lang siya dahil naalala niya sinabi ni Jeremy noon sa kanya na kinakabisan nitong paligid para magawa nito ang tamang galaw nang hindi ito natutumba. May kailangan ka ba, Sir Jeremy? You want milk para makatulong sa'yo? Alok niya. Hindi na Talia, I'm fine. Kasual nitong sabing hindi siya lumingon. Kailangan ko lang magpahangin at mamaya babalik na rin ako sa silid ko. Kapag kuway saglit itong bumaling sa kanya. Ikaw, bakit gising ka pa? Malumaning itong tanong. Nagising lang ako sir, kaya lumabas ako ng silid para sana uminom ng tubig. Sagot niya. Hindi niya alam pero muli na naman siyang nakaramdam ng pagkailang dahil sa malumanin na tono ng boses ni Jeremy. Samantalang parang kahapon lang ay nag-away na naman sila. Natahimik silang dalawa. Tumingin siya sa maaliwalas na kalangitan. Pakiramdam niya'y mabibingi siya sa katahimikan. Panaka-naka niyang tumingin ang binata na nakatingin lang sa gawing baba. Nalulungkot siya dahil hindi man lang nito masilayan ang kagandahan ng gabi at ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Sa tingin mo ba, Talia, hindi ko kayo inisip at ang bata sa loob ng 7 taon? Basag ni Jeremy sa katahimikan. Natigilan siya at lumingon dito. Mabigat para sa akin na iwan ang responsibilidad ko. Ang bata dahil kahit hindi ko ginusto yon, alam ko sa sarili kong anak ko yon. Sa lumipas na mga taon, natanong ko sa sarili ko kung kamusta na bang anak natin. Lumaki ba itong malusog at matalino? Ano kayang pangalan at kasarian niya? I used to ask myself about our child kahit alam kong hindi ko masasagot yon. Pagtatapat nito, nanatili siya nakatingin sa binata at kita niya ang senseridad nito at dama niya yun sa malumanay nitong boses. Hindi niya alam pero wala siyang maramdamang kahit ano. Bukod sa simpatya niya rito dahil alam niyang siya rin ang nagtulak para iwan sila nito. Bahagya siyang yumuko. Sa totoo lang, nang iwan mo kami inisip kong tinalikuran mo na rin ang pagiging ama mo sa kanya. Dahil sa labis na galit mo sa akin at sa pamilya ko. Mahirap para sa akin. Halos mabaliw ako at ilang beses muntik mawala ang bata. Dahil sa stress na dinanas ko noon. But gladly, kumapit siya hanggang sa ipinanganak ko. Akala ko magiging madali lang ang lahat pero nagsimula ang karma sa buhay namin. Nawala ang lahat ng meron kami. Ang buhay na kinasanayan ko't gusto kong iparanas sa anak ko. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata niya habang inaalalang lahat ng hirap at sakripisyong pinagdaanan niya para lang kay Karim. Everything changed. Kapapanganak ko lang kay Karim noon at wala akong alam sa buhay bilang mahirap. Hindi ko alam kung paano magtrabaho at maghanap ng pera. Pero hindi rin ako pwedeng tumunganga lang at makitang magutom ang anak ko. Kahit mahirap, kahit hindi ako sanay. Nagtrabaho ako sa kung saan-saan para lang matustusan kong anak ko. Hindi ko alam kung paano ko nakaya lahat ng yun, kahit dumating sa puntong gusto ko nang sumuko. Pero dahil sa anak ko, nilaban kong buhay na hindi ako sanay. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi. Natigilan at napaawang ang bibig ni Jeremy habang nakikinig sa kanya. Hindi na itago ang guilt at simpatya nito para sa kanya. Kaya kung may balak kang kunin sa akin si Karim, hindi ako papayag. Ipaglalaban ko siya ng patayan. Poprotektahan ko siya at hindi ako papayag na magkahiwalay kami. Sabi pa niya. Napakurap si Jeremy at bahagyang kumiling. Talia, I'm sorry. Hindi ko alam ang lahat na nangyari. Nagtatakang tinignan niya si Jeremy. Totoo bang narinig niya mula dito? Nagsorry ito sa kanya't dama niya ang sincerity nito sa tono ng boses nito. Mahirap man paniwalaan. Pero yun ang narinig niya. Paano mo nga naman malalaman umalis ka para iwan kami? Sarkastikong sabi niya. Bumuntong hininga si Jeremy at bahagyang kumilim. Alam mo kung anong pinagsisihan ko noon. Nang iwan ko kayo ng bata. Natakot ako sa responsibilidad. Sa kasal na magkukulong sa akin ng habang buhay. Hindi pa ako handa noon pero sana hindi ako umalis ng gabing iyon.
Marahan itong sabi. Bakit parang ibang Jeremy ang nasa harap niya? Napapawi ang takot at galit niya sa binata at napalitan ng simpansya at tawa dahil alam niya ang dahilan ng pag-alis nito. Umiwas siya ng tingin kay Jeremy. Bumaling siya sa kalangitan. Hindi niya mawari pero gumaan ang pakiramdam niya. May tila na bawas na bigat dahil naririnig niya sa binata ang dahilan nito. Ang iniisip nito na alam niyang kailangan niyang marinig para sa sarili niya. Humarap ito sa kanya. Talia, I'm sorry. Tila naguguluhan si Jeremy. Pero maniwala ka, wala akong balak kunin si Karim sa'yo. I just want to know him, to spend time with him, to be his dad and to give everything I have for him. Masuwi nitong turan na bakas ang labis na pananabik doon. I miss him so much. Natigilan siya na magtama ang kanilang mga mata. Sa tono ng boses nito at sa emosyon na gwapo nitong mukha, nawawalang pagdududa at pangamba niya. Dapat ba siyang maniwala sa tinura nito? Dapat ba niya pagkatiwalaan ang lahat ng sasabihin ni Jeremy? Pero ang puso niya, binubulong na maniwala at magtiwala sa binata. Alam kong sobrang hinihingi ko sa kabila ng kakulangan ko kay Karim. Pero maniwala ka, gusto ko siyang makilala. Gusto kong malaman kung anong gusto niya. Ano paborito niyang pagkain? Gusto niyang laruan at gusto ko siyang mayakap. Balungkot nang umiti ang binata dahil alam nitong mahirap gawin yon. Nang malaman kong mahilig siya sa basketball, gusto kong makipaglaro sa kanya. I want to buy him a shoes pero hindi ko kaya. Bulag ako. Wala akong kakayahang turuan siya. Iniwan ko siya at sa tuwing naiisip ko yon, hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanya. Tama ba siya na nakikita? Tila nanunubig ang mga mata ni Jeremy at hindi na nito tinago ang lungkot at pananabik na makita si Karim. Dahan-dahan tong lumapit sa kanya. Hindi niya mawari pero tuluyan naglaho ang pagdudud at pangamba niya at pinalitan yon ng simpatsya dahil alam niyang pareho silang may dahilan sa mga nangyari at pareho silang may maling nagawa. Leah, nang sinabi kong gusto kong subukang magpatawad, I really meant it. Gusto kong subukan. Masuyong aniya na nangungusap ang mga mata. Nagsimula na namang maghormentadong puso niya dahil sa malapit sa kanya si Jeremy at sa kakaibang pinapakita nito sa kanya. Kuya Jeremy, hindi na niya natuloy ang sasabihin nang bigla na lang siyang hinapit ni Jeremy at sa isang iglap, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi niya alam pero hinayaan niyang mangyari yon. Pumikit siya. Kasunod ng luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sumilay ang ligaya sa puso niya at pag-asang magiging maayos ang lahat sa pagitan nila ni Jeremy. Matapos ang halik na yon, ay tila natauhan si Talia nang palalimin pa yun ni Jeremy dahilan para mapahiwalay ang dalaga. Naguguluhan siya sa nararamdaman niya. Mali ito dahil ikakasal na siya kay Alex. Pero bakit tila ibang sinasabi ng kanyang puso? Mahal ko pa ba si Sir Jeremy? Naibulong niya sa sarili. I'm sorry, Leah. Sir Jeremy, bakit mo ito ginagawa? Kailan lang halos isumpa mo na ako dahil sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Bakit ngayon, ganito pinapakita mo sa akin? Bakit biglang nagbagong pakikitungo mo? Ano bang plano mo? Dahil kung meron, please, huwag mo na ituloy kong kasama sa mga plano mong anak ko. Naiiyak na wika ni Talia. Leah, ganyan na ba talaga kasamang tingin mo sa akin? Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Kasi puros kasamaan ang naipakita at naiparamdam ko sa'yo. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin kong unti-unti na kitang minamahal? Sir, mahal na kita, Leah. Sa maraming taong nagdaan, ikaw ang laman ng isip ko. Galit ako, oo. Kasi dahil sa ginawa mong pagpikot sa akin, nangyari sa akin to. Siguro kung tinigilan mo ko, hindi tayo darating sa ganitong punto. Hindi ako mabubulag. Sobrang sakit, Leah. Ang nabuhay ako na puro puot at galit ang laman ng puso ko. At nang muli ka nagbalik, pinilit kong labanan ang galit ko. Gusto kong harapin ka at yakapin pero hindi ko magawa. Dahil nag-iwan ng peklat ang sugat na ginawa mo. At sa tuwing sinasabi mong kaya ka nagstay sa tabi ko, dahil sa konsensya at sa pagpapatawad ko, ang peklat na nasa puso ko, pakiramdam ko muli siyang bumubuka para bumalik yung sakit at hapdi. At alam mo ba ang pakiramdam nun? Triple. Doon ko na-realize na mas masakit pala kung iiwan mo ko. Kaya kahit gusto na kitang yakapin at ipagtapat ang nararamdaman ko, hindi ko magawa. Kasi kapag sinabi kong pinapatawad na kita, ibig sabihin lang nun, mawawala ka na.
Iiwan mo ko gaya ng ginawa kong pang-iiwan sa'yo dati. Leah, matagal na kitang pinatawad. Nagsimula yun ang bumalik ng mga paningin ko. Jeremy, anong sabi mo? Nakakakita ka na? Ibig sabihin nagpapanggap ka na lang? Oo, Leah. At nakita ko na din ang anak natin si Karim. Ako ngayon ang hihingi ng tawad sa'yo, Leah, sa lahat ng ginawa kong pagpapahirap sa'yo. Sa pag-reject ng pagmamahal mo at sa pagpapanggap. Ayoko lang na iwan mo ko. Dahil sa mga narinig ni Leah, hindi na niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya napigilang masapong mukha at bumuhos ang kanyang mga luha. Di ba itong gusto mo, Leah? Ang mahalin ng taong pinapangarap mo? At last, natupad na. Pero paano si Alex? Ang taong sumalo sa'yo ng mga panahong iniwan ka ni Jeremy? Naitanong niya sa kanyang sarili. Pasensya ka na, Sir Jeremy. Nung kang nakakita ka na, siguro panahon na para umalis ng. Magtangkang tatalikod na si Talia para umalis ay siya namang naghablot sa kanya ni Jeremy sabay yakap. Talia, akong mahal mo. Nararamdaman ko. Para sa anak natin, ibigay natin ang buong pamilya sa kanya. Umiiyak na rin tura ng binata. Hinarap ito ni Talia at hindi pa rin mapawi ang luha sa mukha. Pero Jeremy, ikakasal na ako. Pero akong mahal mo, Talia. Tayo ang may anak at pinaimbestigahan ko ang pamilya ni Alex. Nung una, tinanggap ko na lang na talagang wala na tayong pag-asa. Pero nang malaman kong tunay na ugali nila, nagkaroon ako ng pag-asa. Talia, hindi ka gusto ng pamilya ni Alex at alam mong ibig ko sabihin. Marahil iba si Alex pero Talia, hindi ako papayag na ganun kang itrato ng pamilya ng lalaking yun. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harap ni Alex, gagawin ko. Ibalik ka lang niya sa akin, gagawin ko. Mahal kita at gusto kong ituloy ang naudlot nating kasal. Bubuuhin natin ang pamilya natin kasama si Karim. Alam kong ito rin ang gusto mo. Kinabukasan, hindi alam ni Talia ang gagawin. Mahal niya si Alex at ayaw niya saktan ng nobyo. Pero sa kaibuturan ng puso niya, sinasabing si Jeremy pa rin. Talia, ano bang dapat mong gawin? Bulong ng dalaga habang nag-iisip ng pwedeng solusyon. Nang araw ding iyon, umuwi siya ng bahay para kausapin ng ina. Hindi niya nagawa pang magpaalam kay Jeremy. Gusto niyang makausap ang ina dahil alam niyang ito ang makakatulong sa kanya. Pero lingid kay Talia, may isang bulto ng tao ang nakikinig sa pag-uusap nila ng ina. Mom, anong gagawin ko? Gulong-gulo na ako. Si Jeremy, nakakita na siya at pinagtapat niya sa akin ng lahat at kung paanong minahal na niya ako. Gusto niyang bigyan ng kompletong pamilya si Karim. Anak, hindi kita masasagot dyan. Dahil sarili mo lang ang nakakaalam ng dapat gawin. Sino bang mas matimbang sa dalawa? Sino ba yung ayaw mong mawala at makasama? Napayuko si Talia at hindi na napigilan ang mapaiyak. Samantalang ang taong nakatago sa may gilid ng pinto ay hindi napigilang maikumos ang kamao, lalo na nang marinig ang sagot ng dalaga. Mahal ko si Alex. Siya ang tumayong parang ama ni Karim, ang tumulong sa aking makabangon. Pero si Jeremy ang ama ng anak ko. At nandito pa rin siya sa puso ko. Mahal ko si Jeremy, Mom. Pero ayaw kong saktan si Alex. Natigilan si Talia na marinig ang tila nanginginig na tinig. At ganun na lang ang kanyang gulat nang mapagsino ang lalaking yun. Alex? Hilam ng luha ang mga mata nito. Awang-awa si Talia sa binata. Kasalanan niya kung bakit ito nagkaganito. Akala ko ba ako ang mahal mo? Akala ko ba tanging awa lang ang nararamdaman mo kay Jeremy? Dumating na bang kinatatakot ko, Tal? Eto na ba ang araw na iiwan mo na ako? Alex, Tal, mahal na mahal kita. Pakiusap, akong piliin mo. Magpapakasal na tayo, di ba? Sabi mo akong mahal mo. Tal, kahit awang ibigay mo sa akin, piliin mo lang ako. Tal, magpakasal na tayo. Kahit sa pamilya ko ipaglalaban kita, mahalin mo lang ako. Hindi na mapigilang usal ng binata habang umiiyak. Gulong-gulo na si Talia. Naiipit na siya sa sitwasyon. Alam ng Diyos kung gaano niya ayaw masaktan si Alex. Pero nagawa pa rin niya. Alex, patawarin mo ko. Mahal kita, alam mo yan. Pero mahal ko rin si Jeremy. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Patawarin mo ko. Hindi, nagbibiro ka lang, Tal. Hindi na pinatapos ni Alex sa pagsasalita si Talia. At mabilis niyang niyakap ang dalaga. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Talia.
Ngayon ang araw ng kasal nila ni Jeremy. Napuno ng saya ang kanyang puso dahil sa wakas matutupad ng pangarap niyang kasal sa lalaking noon pa man ay kanyang minahal. Habang naglalakad palapit sa altar, kasabay ng awiting God Gave Me You, hindi mapigilang maiyak ni Talia. Masayang masaya siya dahil pagkatapos ng araw na to, magiging isa na siyang Mrs. Rosales. Walang paglagyan ng sayang kanyang nararamdaman. Bago matapos ang kanta, sinalubong na siya ni Jeremy na bakas din ng saya sa mukha. Katabi pa nitong anak nilang si Karim dahil sa kasabi kang magkaroon ng ama. Hindi na nahirapan pang ipakilala ni Talia si Jeremy sa anak. Tuwang-tuwa pa nga ito dahil kumpleto na raw sila. May mama at papa, pero hindi maiwasang malungkot ni Talia. Matapos ang huling pag-uusap nila na Alex, hindi na muling nagpakita pang binata. Kinakain ng konsensya si Talia pero gustuin man niyang makausap si Alex, hindi na niya ito mahagilap. Inaasahan na ni Talia na magagalit sa kanya ang kaibigang si Bianca. Kapatid nito si Alex at alam niyang sa kapatid ang simpatya nito. Pero hindi niya inaasahan na sa halip na magalit ay niyakap siya nito. Naiintindihan daw nito ang naging desisyon ni Talia. Matagal na silang magkaibigan at kilala nila ang isa't isa. Nasaktan man si Alex. Alam ni Bianca na hindi ito ginusto ni Talia. Sa katunayan, si Bianca ang maid of honor sa kasal nila. Samantalang sa kalagitnaan ng seremonya, tahimik ang lahat habang pinapakinggan ang palitan ng wedding vows ng ikinakasal, kasabay ng pagsusuot ng kanilang singsing. Talia, tanggapin mong singsing na ito, tanda ng pagsuko ng aking sarili sa iyo. Ito ang magsisilbing proteksyon sa lahat ng pagsubok na kakaharapin pa natin. Salamat sa lahat, Lia, sa walang hanggang pagmamahal mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kagad nakita ang kabutihan ng puso mo. Hindi ako perpektong lalaki. Marami akong pinta sa sarili. Sa dami kong nagawang kasalanan sa'yo, pero hanggang ngayon nandito ka pa rin. Pinagtitiisan ng isang katulad ko. Ganun pa man, sobra ako nagpapasalamat sa lahat. Sa pagmamahal, sa pag-aalaga at sa pagpapatawad. Asahan mong gagawin kong lahat, masuklian lang ang pagmamahal na binibigay mo sa akin. Mahal na mahal kita, Lia. Pinapangako ko hanggang sa huli makakasama mo ko at pakakamahalin ka. Dahil deserve mo lahat ng pagmamahal na kaya kong ialay sa'yo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi napigilan tumulo ng luha ni Talia matapos marinig ang mga sinabi ni Jeremy. Tagos hanggang puso bawat salitang binigkas nito. Jeremy, tanggapin mong singsing na to bilang tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin. Nandito pa rin ako, pero tanging isa lang ang alam ko. Mahal na mahal kita, mula noon at magpasa hanggang ngayon. Ikaw at ikaw pa rin dito sa puso ko. Salamat sa pagtupad ng pangarap ko. Salamat sa pagmamahal na hindi ko inakalang matatanggap ko mula sa iyo. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. And now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan ni Jeremy at Talia. Kasabay noon ang isang masigabong palakpakan. Congratulations, newlyweds! Thank you, Bianca. Niyakap ni Talia ang kaibigan. Sana lang narito si Alex. Malungkot na saad ni Talia. Ano ka ba, Talia? Huwag mo na muna siyang isipin. Enjoy your day. Alam mo kung nasan man si kuya, masaya yun para sa'yo. Alam mo naman yun. Basta masaya ka, masaya na din siya. Mami! Tawag ni Karim kay Talia. Masayang lumapit si Jeremy habang buhat si Karim. Hinalikan naman sa pisngi ni Talia ang anak at saglit na natigilan nang marinig ang sinabi nito. Mami, nakita ko po si Tito Alex kanina. Gulat ang namutawi sa mukha ni Jeremy at Talia. Ano anak? Sigurado ka ba? Opo, Mami. Nandun po siya sa may pintuan kanina. Sabay turo ni Karim sa may pinto ng simbahan. Ang sabi po niya, miss na daw po niya tayo at maging masaya ka daw po, Mommy. Congratulations daw po. Kahit nahihirapan sa suot na trahe de boda, hindi ininda ni Talia at mabilis na nagtungo sa may pintuan. Ganun na lamang ang pagkadismaya niya nang hindi na niya ito naabutan. Alex, tanging nasambit niya sa hangin. Talia, halika na sa loob. Baka hinahanap ka na ni Kuya Jeremy at ng mga bisita. May photoshoot pa. Pinilit na maging masaya ni Talia at ngumiti sa kaibigan. Pagpasok nila ng simbahan,
Mabilis na numbalik ang saya sa puso ni Talia. Matapos niya makita ang kanyang mag-ama, masaya siyang araw-araw gigising kapiling ang lalaking kanyang minamahal. Samantala naman, isang lalaki ang lumabas buhat sa kanyang pinagkukubilihan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Masaya siya na makitang masaya ang babaeng pinakamamahal niya, kahit ang kapalit nito ay ang pagkadurog ng kanyang puso. Siguro nga ganun ang pag-ibig, handa kang magparaya para sa ikakasaya ng taong mahal mo. Kahit nga ang kapalit nito ay ang sarili mong kaligayahan. Paalam Talia, magkikita pa tayo pero hindi sa ngayon. Siguro kapag handa na ako, kapag nagamot ng sugat sa puso ko. Hayaan mo kong hanapin ang taong gagamot sa pusong nasugatan mo. Tunay ngang sa pag-ibig, may sasay at may maiiwang luhaan. Mahirap dayain ang damdamin. Mahirap ipagpilitan ng pusong ibigin ang taong hindi itong tunay na tinitibok. Dahil sa huli, walang kaligayahan ang mararamdaman kung hindi puro what if at pagsisisi. Gayunpaman, naging malungkot man ang sinapit ng puso ni Alex. Pinatunayan lamang niya na tunay at wagas ang pagmamahal niya kay Talia. At yun, ang bagay na nagawa ng pagmamahal sa kanya. Ang tanggapin ang pagkatalo at magparaya. Dahil naniniwala ako na lahat tayo ay may isang taong nakalaan para sa atin. At yun ang naghihintay kay Alex. At kay Jeremy at Talia, sinubok man sila ng kapalaran, sa huli na naig pa rin ang wagas nilang pagmamahalan. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po'y magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.